nandiyan ka. Salamat sa baga manonood. Ganoon din ang Metante family. Nandiyan na kayo ha. Bautista family, Malanot family. Nandiyan na ang mga, may bago dito, castmate. At ganoon din ang Duran family. Maraming salamat po. At sa television natin, sila Alilam, Benaraw, Melad, mga, ayun, Tagyam. Ayun, salamat po. Nandiyan kayo ha. Salamat po. Ay, galing naman. Mga Gaday, Silagay, Yadaw family. Tignan yan. Alpay family and mga Da family. Salamat po sa Bilarde family at Arojado family. Ganon din. Brother Aldrin Guiñares. Nakita kita, nagpapakain ng sanggol. Congrats Noy, Dong, salamat Demata family. Pastor Gilbert and his family. Sister Adine Ablian, nakita kita kanina, binati mo ako at binati kita. Oo. Nandin De Leon at Tagala family. Salamat po. At Darisan family. Nakita ko kayo umawit dito. Ang ganda umawit mga young ones. Parang hindi pa kayo talagang nakalimot sa pag-awit nyo. Okay. Salamat. Di ba, imbitahin ko si Inday, sasama na rin sa pag-awit nyo, ha? Ay, kayang-kaya ni Faith ilagay si Inday. Bubuhayin niya. At aawit ilagay sa tabi. Totoo yan. Maraming salamat po. Ikaw rin, Sister Rose Laporga, awit ka rin. Katulad ni Sister Tessie Sumera, sama ka rin. At tingnan niyo si Sister Miliante, sumama. Si Mrs. Malanot, sumama. Sama kayo. Madali lang naman yung magkuhan na yan, di ba? Pati si Michelle. Ganaban, Lasam, sama kayo. Sister Demata, sama din kayo. Kasi magandang umawit. Sinabayan nga ni Marlene Rombawa kanina Okay daw, sabi niya okay Okay daw umawit. Di gawa ninyo, di ba mga kapatid? Okay, at least Sister Naomi talagang madali lang, sabi ni Saya, di ba Saya? Sabi ko sa iyo, dali lang yan mama, sabi daw niya. Okay. Nga para si Share ay in-invite ni May. Salamat naman. Takloban. Ang layo nun pero malapit din. Okay, ay nandito ako sa Rice Terraces Sister Peli. Sister Peli, maraming salamat, hindi ko nakakalimot. Nandito ako sa Rice Terraces. Pansin nyo, talagang may nyug dyan, merong palay dyan, meron pako dyan, may banana dyan. Siyempre binabati kayo lahat ni Sister Peli. Pati ikaw, Sister Peli, sama ka sa virtual na mga ladies. Para naman nandiyan ka sa London. Yung isa nga nandun sa Oman Katapos yung iba, ang kalayo. Yung isa sa Maya, Philippines. At saka yung isa sa Western Solana. Kalayo nun. At saka yung isa sa Karatakat, kalayo. Kaya nga, malayo din, malapit din. Yun ang miracle ng technology ngayon. And this is a worldwide program. So I welcome all those people who are watching from our, from America yung mga pamangkin ko doon. Salamat po, nandiyan kayo. Tingnan mo si Salme Garcia, talagang matibay ito talagang hindi daw siya tinablan ng COVID. At ganoon din si Cathy Ancheta Lopez. Maraming salamat po. Ngayon, puntan tayo sa lesson natin, Sir James Sir James. Tama, si Nora Duran, iba raw. Kilala mo pala yan So, kilala ko rin mga Duran family. Okay. Puntan tayo rito, Sir James Kasi ang pinag-aralan natin dito, how Moses overcame Egypt, which is the type of the world. And now, how we Christians can overcome the world. Kasi, mga kasama, the world is so alluring na nangyari kay Dimas, di ba? Si Dimas talaga, hindi niya kayanan yung enticement of the world, kaya iniwanan niya ang ministry. Pati nga si John Mark dati, di ba? Sila, naalala sila, talagang nahila sila kasi yung peer pressure ba? Ang hirap i-overcome yan. Pero salamat sa Diyos at by the grace of God, may prinsipyo tayo, and sabi ng Bible, do not follow a multitude to do evil. Kasi, remember, sabi ng Bible sa 15:33 ng 1 Corinthians, your companions will make your
character so corrupt. Ay, sabi ko nga sa inyo, meron isang membro dito na matanda niya. Sabi niya, Pastor, ang bait-bait ng kapitbahay ko. Hindi ko nasabihin kung sino. O salamat po, I have my new family now. Salamat sa inyong lahat. Sabi niya, siya rin siya. Tama. Thank God. Congrats ha, congrats. And then ganito yan. Ang bait-bait ng binatang yun. Pero nung pumasok sa ganito ganon, nagiging government employee, ayun. Yumabang. Oo. Dati-dati nagwawalis yan sa harapan namin kahit hindi doon sa harapan nila. Isama ang harapan ko. Nung kwan daw ako. Eden Nunez Brusas, maraming salamat po. Nandiyan kayo. Please watch kasi ganito yun. This world is going to perish one day. Pero we have a mansion in heaven. Kaya nga, do not love the world, the things of the world, because this cannot satisfy you. Ano po? Only Jesus can satisfy you. Okay? So, marami nagpe-pray yun. Mga pamangkin kong Catherine Gaday sila gaya daw, nagpe-pray sa atin. Salamat po. Mag-pray kayo. Kasi kinakailangan maraming masave na loved ones natin. Okay, punta tayo rito sa verse na ito. Ano sabi niya? Sa verse 25, Hebrews 11:25. And then mag-pray na ako. Marami tayong pag-pray, mga kapatid. Talaga, marami kong ni-text sa akin. Pag-pray natin si Pastor John Quinlan kasi hindi sila nakapag-preach kanina. May karamdaman daw. Ang nag-preach kanina ay si, pangalan nun? Ponyo. Okay. Ready? Begin. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the sin for a season. Si Moses yan. Moses choose to suffer affliction. So, in order that we will overcome the world, let us choose to follow Christ. Ganun yun eh. Kasi Christ is the light, the world is in darkness. So, the moment you follow Christ, there will be a new vision perspective na iba na. Yung bang sabi ng Bible na talagang mawawala yung love mo sa things of the world, you will be content of what you have. O katulad nito tingnan niyo ito may bahay dito. Nakita yung bahay diyan? Kontento sila na ganyan lang kasi this world is not our home. We are just a passing through, di ba? Sister Miriam Angulwan Kusipag. Okay, magpray na po ako. Mang Diyos, salamat po sa napakagandang araw na ito. Nandirito ang aking mga kapatiran, Lord. Salamat sa mga Duran, si Cher, at saka yung mga Nunez family na bago namin sa taga-subaybay, si Castmed, at ganoon din si Adin, Lord. Salamat po. At nandito ang mga brothers and sisters ko. I cannot mention them by name this time, but I bless them all, lalong-lalo na yung mga nag-request sa amin for recovery at makaraos na rin sa quarantine, Lord, help. At nangyayari na nga dito sa aming syudad, maraming na-quarantine, help, Lord. And again, extend the healing touch to Joy Job, Ray Darisan, Brother Lori, and also, Lord, for Pastor John Quinlan, who is suffering this cold. Pray, no, we will just guide and direct even the pastor that will take over La Loma Baptist Church with the passing away of Pastor Toquero. Lord, help all our pastors that we will not be infected with this. So help us to follow the protocols. Bless now your people. Again, bless their works and their businesses. And thank you for those who had supported and brought their tithes and offerings. I bless them, Lord, that Malachi 3:10 and 11 will be a platform for them to realize that God is real. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po at puntan tayo rito. Kanina, Sir James, Moses was able to choose to suffer. It's because his mother taught him that they were the children of God. Kita Exodus yan, chapter 2, 5-10. And then, number 2, his mother taught him that they were chosen to evangelize the world. At least na-fulfill kay Apostle Paul yan. Na Jewish siya,
pero he was able to go throughout the world. And then, number 3, salamat po sa mga Ballesteros Teopilo family. Nagpe-pray po kami. At noon din ang Palatan Caleda family. He was taught by his mother, number 3, that they were a custodian to the commandments of God. Ulitin ko They, yung mga Jewish, were the custodian of the commandment of God. Ibig sabihin, sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos na maghawak sa Holy Bible. Oo, kaya nga, they were taught to evangelize having the Bible. Okay, ngayon mga kapatid, want you to see this na pagtuturo talaga. Kaya nga mapalad kayo kayo ng mga believers dito. Dahil dati-dati nung kayo ay nasa Spanish church, di ba? Anong dala-dala niyong punta kay Spanish church noon? Wala. Kung minsan botones na pinagdugtong-dugtong, di ba? Wala. Yung iba nga magpunta sa kanilang church, songbook lang. Punta sa kanilang church, Book of Mormon lang, dala nila. Yung iba naman, dala nila yung magazine ni Ellen White. Yung iba naman, Watchtower. Ikaw at ako, mandatory sa mga Baptist churches na magmula sa lola, lolo, tatay, nanay, mga anak, binata, at hanggang sa bata pa lang, talagang magkaroon ng King James Bible. Ibig sabihin, custodian tayo sa commandments of God. Ganon yan mga kasama. Kaya ito si Jehoshaphat, gumawa yan ng paraan para itong mga Israelites matuto sa salita ng Diyos. Look at this mga kapatid. Sa 2 Chronicles chapter 2 or chapter 17 I should say. Verse number. Okay. 3. 3. Unan dyan si Colonel Mario Maragon. Salamat, congrats. Ito yung taong natuto sa Word of God. Kaya custodian sa Word of God to. Okay, yes. And the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the first ways of his father David and sought not unto Baalim. Ito ang ginawa niya. Okay? Ang ginawa niya ay gumawa ng mandate sa verse 7. Verse 7. Gusto ko makita niyo ito kasi custodian nga ang Israel sa commandments of God. Kaya naintindihan ng isang hari na custodian tayo, kinakailangan ito ang gagawin nyo. Basahin natin. Ready, read. Also in the 3rd year of his reign, he sent to his princes even to Ben-Hail and to Obadiah and to Zachariah and to Nathaniel and to Micaiah to teach in the cities of Judah. Kasi custodian nga sila. Ibig sabihin, they were responsible to the education of the whole country in relation to love of God, fear of God, and love of fellow men. Diba, Doc Ruby Pearl? Nandyan si Doc ko. At nandyan si Yet Villanueva Binghayin. Alam ko, taga-kwanto, Tuwaw ito Sabi niya, watching po sa Tuwaw. Ayun. Pwede ba? Sabihan mo si Sister Calyaw, magdala uli ng gabi dito. Maganda yung gabi. Banda dyan sa Tuwaw, hindi Makati. Anyway, next time lang, lockdown pala. Bawal pasok, Ayaw ko mahuli si Sister Calyaw ng pulis. Okay. Look at verse number 9, Kasi custodian nga sila. Don't you know yung ginagawa natin? Bakit nag-soul winning tayo doon sa Santa Maria? Nag-soul winning tayo doon sa Pusing? Soul winning sa Tuwaw? Nag-soul winning sa Amulong? Soul winning sa Sulana? Sa Bantay Sulana pa? Ginagawa natin to kasi custodian nga tayo ng commandments of God to teach. Look at verse number 9. Okay? Number 9. And they, taught in Judah. Thank you, Sister Yeta. And they taught in Judah
and had the book of the law of the Lord with them. Mapansin nyo, they had the book of the law Lord with them. Kadalan ng Bible, hindi yung salita ng salita. Kaya pag nag-soul winning, sabi natin, ito nakalagay dito, all have seen, di ba? Yan, basahin mo nga. Amin man nagbasol. Kitaan mo yan. Hindi naman yun. Okay? They have the law of the book with them. At anong ginawa nila? Itong ginawa nila, mga kapatid. Ito. Tuloy natin yun sa verse 9 na yun, sapagkat ang ganda. Hindi sila huminto. Bakit? And went about throughout all the cities of Judah and taught the people. Kaya hanggang ngayon hindi tayo huminto. Sabi kasi Pastor Gilbert, sige, maghanap ka pa ng lugar. Nakatakbo ng lugar. Salamat Panginoong Diyos. At kayo na nanonood, sabihin nyo sa prayer nyo, Lord, bless me more and I'll be a blessing some more. Ganon yun eh. Ganon naman ang Diyos eh. Dahil gusto ng Diyos na conduit tayo, channel of blessing tayo. Lalo-lalo na malapit ng darating Panginoon. Look, doon sa Oman, di ba, Adin? No vaccine card, no shopping. Sa Oman. Sa Brisbane, sabi nung isang kasama natin, kasi may kasama tayo, si Roxanne Tobias pala, Mears, po. Ano sabi niya? No shot, no shop. Ibig sabihin, kung hindi ka sa Israel, matindi. Pag hindi ka nagpa-vaccine, you have no freedom to get out of your house. But if you are vaccinated, you will go to all the places in Israel, dun sa Red Sea, dun sa lahat. Oo. Tama yun, Sister Adin. Tingnan mo, sabi Sister Adin. Yes. Pakinggan mo, sabi Sister Adin. Taga-Oman ito di ba? Ang pangalan mo ngayon, Adin, ay Ada. Kasi Adin D. Ablanca. Ada na lang, Sister Ada. Yes po, bawal pumunta ng public places like malls if not fully vaccinated. Tayo dito, okay pa. Kaya lang ako, meron na ako. Ibig sabihin, I can go anywhere. Kaya lang, gumawa si governor ng mandate na lahat ng apor. Bawal pa. Bawal. Kaya nga, munti kami hulihin nung isang linggo doon. Bawal mag-soul winning kasi bawal kumpul-kumpul. Si Pastor Bukel din, ganun din. Sabi kay Pastor Bukel, uwi na kayo. Sabi Pastor Bukel, pinaandar yung motor niya. Ayaw andar kasi isa lang kamay niya nagpapaandar. Pinaandar ng misis niya. Okay, thank you. So, it's happening. Kaya nga mga kasama, totoo ang Bible. Lalong-lalo na ngayon, nagbibirahan ang Iran at Israel dun sa Syria. Sabi ko sa inyo, it's going to happen. Kaya nagpadala ang Amerikano ng 2,000 added soldiers sa Syria kasi talagang binabanatan din ng Iran yung kanilang kampo sa Syria. It's going to happen, mga kapatid. Remember, if there was a third world war, first world war, there was a second world war, there will be a third world war. Tignan ninyo ang China, September 1, 2021, sabi niya, lahat ng dadaan na barko dito sa aming China Sea teritoryo, they must give the details of their cargo. Sabi ng Amerika, we will not because we are passing through international waters. Sabi ng China, no, I have declared it as my nine-dash line. Kaya tama ang sinabi ng Bible prophecy na one day, the dragon will roar. Nandyan ang Tagala family. Pagpalain kayo ng Diyos. So, the greatest asset ni Moses ay meron siyang mother, godly mother. Kung meron kayong godly mother, nagbabasa ng Bible at hindi maingay, hindi pala away, mapalad kayo. Ay, totoo yan mga kasama. Kaya nga, sabi ng psychology, kung yung bata daw ay iyakin paglabas, ibig sabihin, yung mother ay nagrereklamo nung dala-dala niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Naaway mister niya. Mister, bakit lumaki ang tiyan ko? Kaya mapalad si Brother Guiñares, ang bait-bait ng sanggol niyo, nakita ako kanina, At pati ang apo namin kay David, bait-bait niya. Marunong na siyang mag-open, magpalakpak. At saka nagwawalis kasi naglalakad. Natuwa kami sa bunso ni David. Kamukha ko pa naman kasi walang buhok dito. Anyway,
Pasalamat tayo na may mga mothers. Oh, nandyan si Lailani De Leon. Mother ito eh. Oh, kaya kayo mga mother, gayahin ninyo yung nakalagay sa 2 Timothy. Alam niyo, may mag-ina dito, nagtulungan sila para si Timothy. Di ba, Pastor Maginggan? Salamat, nandiyan ka, ha? Si Timothy ay matuto sa Word of God. Pakinggan natin, ha, mga kapatid. Okay. Ang sabi niya rito, sabi niya kay Timothy, verse 2, 2 Timothy 1:2, and verse number 6. Tingnan, sandali yung, sa verse 5 pala. Okay. Ano sa verse 2? 2 Timothy 1 verse 2 tells us, no, sabi niya, to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Look at verse 5. Verse 5. Which, when I call to remembrance the unfeigned faith, ibig sabihin talagang, hindi talagang umatras ito. Talagang mainit yung kanyang pananampalataya. That is in thee which dwelt first, saan? In thy grandmother Lois. And thy mother Eunice. And I am persuaded that in thee also, ibig sabihin, na infused kay Timothy yung pananampalataya nanay niya at pananampalataya nung kanyang lola. Kaya kayo mga lola, ha? Alam ko yung mga lola, ha? Masyado kayong nang i-spoil ng mga sanggol, ha? O, tumingin yung daughter-in-law nyo sa inyo. Mga daughter-in-law nyo talagang banata ng puwit ng mga anak nila. Ikaw naman, lola, halika dito. Oh, kawawa naman, apo ko. Ay, please lang. Ha? Kayo mga lola, turuan nyo mga apo nyo magluto, ganun, mamalansa, Kasi pagdating ng araw, pag nag-asawa yan eh, di kawawa yung pastor na asawa. Kung pastor mapangasawa. Pero alam nyo mga kapatid, kayo na mga babae, pag may nangligaw sa inyo mga pastor, kinakailangan talaga. Sipin nyo. Lahat ng kalayaan nyo, isurrender nyo, ha? Kalayaan nyo mamasyal, magpaalam kayo. Kalayaan nyo mag-text, magpaalam kayo. Kalayaan yung magsalita, magpaalam kayo. Totoo yan. Wala nang kalayaan. Ganun yun eh. Pastor, excuse me. Kasi asawang pastor, excuse me, can I talk? Ganun yun. Pastor, can I? Ganun yan. Kasi nga, ikaw na ay servant nung asawa mong pastor. Kaya nga, mahirap isang babae mag-asawa ng pastor. Kung akuan ka, self-willed ka, wala, hindi pwede. Talagang sungay-sungayin mo yung mister mo na pastor. Kasi, pastor yun eh. Ikaw, kambing. Ay, sandali po. Hindi ho. Ibig sabihin talaga, don't you know, ministries among our churches were successful because the wives are so submissive and helpful. Oo, hindi sumusungay. Kaya, by the grace of God, tama, sabi ni Sister Gilon. That's right, sabi niya. Totoo yan. You see? So, totoo yan, mga kapatid. Importante na pag-isipan niyo muna kayo mga binata. Kahit sino, kahit hindi ka pastor. Pag-isipan niyo muna bago kayo mag-asawa. Ay, salamat sa mga lola at mga nanay. And here is Moses. Kaya nga, sabi niya, sandali. Alam ko na tinuruan ako ng nanay ko na iba kami. Hindi kami Egyptian. Kaya, sabi niya, sige, iwanan ko nga itong Egypt na ito. Tinalikuran niya talaga Egypt kasi bilang Peros daughter son, lahat basta ituutos niya sa nanay niya na Peros daughter yan, kukunin. Kahit dalaga, parang Taliban ba? Alam niyo yun? Siyempre gusto naman ng mga dalaga sa Egypt kasi si Moses, iba ang kanyang pagkagwapo kasi Jewish yun eh. Yung mga Egyptian kasi, meron pagkakulay ko, yun. So, tuloy natin mga kapatid. He was taught by his mother that they were a custodian to the commandments of God. Pakinggan natin ang Genesis 12:1 and 7. Natin to. 12:1 and 7. Custodian, big sabihin sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos na kayo ang mag-ingat sa aking commandments, ang aking libro. Yan ang ibig sabihin nun. Verse 1. Yan ito. Now the Lord
ito ang pinakatatay ng mga Jewish nation na kinukwento nung nanay ni Moses tungkol kay Abraham kasi ganun yun eh. Oh, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy kindred and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Oh, ito Kaya nga, si Moses naintindihan niya yan. Tinuro ng nanay yan. Look at verse 7. Tatas verse 7. Ano sabi ng verse 7? Same chapter. And the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed. Intindihan ni Moses yan eh. Will I give this land? And there he builded an altar unto the Lord who appeared unto him. Isipin natin na yan ang tinatawag na giving the law through oral way. Parang sa amin, don't you know sa aming tribo, sinabi sa amin na may bundok doon, na meron daw matanda na gumawa ng barko, doon daw napadpad. Oo. Tapos, kami nga ang custodian nung dapat ingatan namin bundok na yun. Kaya hanggang ngayon, walang pwedeng mag-uma doon, walang pwedeng gagawaan ng rice terraces. Kasi, Holy Mountain. Mantakin mo yan. Pagbasak sa Bible, si Noah pilang pinag-uusapan. Okay. So, magandang oras daw, sabi ni Mylene from Saudi Arabia. Po yun. Now, look at chapter 13, 14. Genesis 13, 14, and 18. Okay? 13, 14. Gusto ko makita nyo ito sapagkat iba ang mga custodian o kaya pinagkatiwalaan sa salita ng Diyos. Already. And the Lord said unto Abraham after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art northward and southward and eastward and westward. Look at verse 18 na tayo. Agad po tayo sa verse 18 para maintindihan ninyo na hindi tayo taga-Egypt. Tayo ay taga-langit. Look at verse 18. And Abraham removed his tent. O tingnan nyo remove and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. O tingnan nyo yan. Meaning, mga kasama, si Moses, naintindihan niya ito na dapat sila ay merong personal relationship with God. Importante ho yan. Mga kasama. Kaya mapansin niyo, yung mga Jewish, wala silang idols. Egypt, punong-puno ng idols yan eh. Altar lang nakalagay yan. Na walang nilagay doon na icon, you see? Kaya pasalamat tayo na si Moses was taught by his mother. Kaya kayo mga mother, huwag niyong turuan yung mga anak niyo mag-TikTok. Pwede ba? Nakakita ako ng apo, nagti-TikTok. Pinadalahan pa naman ako. Anyway, tama na yan. Chapter 14, 19 and 20 ng Genesis. Tingnan ito Alam ni Moses yan, tinuruan sila. Chapter 14, 19 and 20. Kaya kung tinuruan kayo as custodian of the commandments of God, ito ang paraan para magpatuloy ang pagsunod sa commandment of God. Ito and he blessed him and said, blessed be Abraham, the Most High God, possessor of heaven and earth. Lalanin natin yan. Anong ginawa? Para magpatuloy na ikalat ang commandment of God. Look at verse 20. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. And he gave him tithes of all. Mantakin mo Abraham yan. Kaya yun ang practice nila para magpatuloy sila at ma-improve yung kanilang pagka-custodian sa commandments of God. Ganon din dito The only way na mag-move on ito ay people with open heart and open hand. Kaya nga sabi ng Acts 20:35, it's more blessed to give than to receive. Ganyan nangyari kay Apostle Paul. You know why? Na nagpatuloy si Apostle Paul nag-evangelize because there will people who are open-handed. Ganon din dito and thank God sa inyo. Sa araw na ito, I was able to have na ang blessing na galing sa Diyos through you and therefore mapadalhan ko na yung ibang local pastors. So salamat sa inyo mga local pastors. Padalhan ko kayo para may pambigas kayo sa pandemic na ito. Ay mabuti kung tag-ani ngayon Pastor Bukel mag-aani pa raw di ba? Kaya salamat po sa inyo nandyan. Okay, puntahan tayo rito sa
Romans chapter 9, 2 to 5. Dito na natin makita sa New Testament na yung mga Jewish talaga, ang mga tao who who were the custodian of the commandments of God. Ibig sabihin, yung Bible. O, tingnan niya, Romans 9, 2 to 5. Sundan natin to. That I have great heaviness, sabi na Apostle Paul, and continual sorrow in my heart, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, yung mga Jewish, my kinsmen, mga kamag-anak, according to the flesh. Alam, flesh, kamag-anak niya mga ka-Jewish niya mga yun eh. Nandyan si B. Jane, Ibatan, salamat po, nanonood kayo. Look at verse number 4. Ano sabi niya? Who are Israelites? Yun na. Kita niyan? To whom pertenit the what? Adoption, ibig sabihin, sila ang custodian pagdating dyan sa tinatawag na pagka-anak ng Diyos. And the glory, and the covenants, ano pa? And the giving of the law, and the service of God, and the promises. Tignan, sabi ng Apostle Paul, tayo, sabi niya, ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga covenant, sa mga law, lahat na yan. Tayo pinagkatiwalaan kasi chosen nga tayo. And then, sabi niya sa verse number 5, itong mabigat. Whose are the fathers? And of whom as concerning the flesh, Christ came. Ginamit ng Diyos ang Jewish nation so that Christ will come, who is over all. God bless forever. Amen. Mantaki mo, Diyos siya nagkatawang tao through the Jewish nation. Kaya nga, si Apostle Paul nung naintindihan niya ito, alam mo yung ginawa niya? Mga kapatid, yun ang dapat nating gawin din bilang mga Bible-believing people, bilang mga custodian. Sa Sa Holy Bible. Hawak natin to as I said kanina, di ba? Alam naman yung ang churches natin, di ba? Bawal punta ka sa Baptist church na wala kang Bible. Tingnan yan, basahin mo ang Bible. Pag-aralan mo yan, hindi lang sa church, kundi sa loob ng bahay para you will become holy. You see, mga kapatid? So, si Apostle Paul was conscious na as New Testament believers, kung gaano yung mga Jewish, sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos, mas lalo tayo ngayon. Kaya nga, sabi niya rito, chapter 26, verse 19 ng Acts. Tingnan nyo, nung inutusan ng Diyos, Paul, ikaw ng custodian, magdala ng ebanghelyo sa whole world. Ang ginawa ni Pastor Paul, whereupon, sabi niya, anong ginawa niya? Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Kaya mapansin nyo, talagang tuloy-tuloy sa Apostle Paul. Bakit tuloy-tuloy siya? Dahil may mga supporters siya. Tingnan natin kung saan ang supporters nito, Pakinggan natin. Philippians chapter 4, 15 to 18. Pakinggan natin sa Apostle Paul, Kaya nga sabi niya, I was not disobedient heavenly vision. I will keep preaching. And ang maganda doon, mga kasama, may mga taga-Pilipay na talaga naintindihan nila na dapat magpatuloy ang utos ng Diyos to preach the gospel to all the world. Naintindihan ng taga-Pilipay. Look at this. Mutik na maging Philippines yan. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, magmula pa noon, sabi niya, kaya nga magmula noon, naalala yung mga believers dito, nag-mission na tayo. Kung ngayon tayo mag-mission, pandemic, wala na. When I departed from Macedonia, the church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only, 16 na, nung sabi niya. For even in Thessalonica, I sent once again unto my necessity. Tingnan niya, consistent sila nagsusupport sa mission. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ibig sabihin, you are laying up treasures in heaven. Yan sabi ni Apostle Paul. Bakit? Bawat kaluluwan masave, meron kang part. Look at 18. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. An odor of a sweet smell. Alam niyo ba ang pinapadala nyo? Sabi ng Diyos, odor of a sweet smell, sacrifice acceptable. Ano pa? Well-pleasing unto God. Bawat isent nyo para sa gawain ng Diyos. Sabi yan, sacrifice, sweet smell, acceptable, well-pleasing to God. And sabi ng Apostle Paul, alam niyo, isukli ko sa inyo, sabi ni Paul, ito, pag-pray ko kayo, look at 19.
But my God shall supply all your need. According to His riches, mayaman ang Diyos natin eh. In glory by Christ Jesus. Kaya nga, kahit pandemic, di ba, nakakakain kayo. Pandemic, kahit pa paano, nakakaraos kayo. At binibigyan kayo ng Diyos ng talino, katulad sa amin ni Faith. Binibigyan kayo ng Diyos ng talino para hindi na kami kakain ng marami. Kasi bakit kakain ka ng marami? Wala ka naman mapuntahan. Dito lang paikot-ikot sa loob ng compound, maglinis, magtanim ng kamote, maghakot ng ng dahon na malunggay, ipakulo araw-araw para magiging masigla tayo. Totoo yan mga kapatid. As I said, basta every morning yan, may pinapakulo akong dahon ng fresh dahon ng malunggay. Magti 3 weeks na naging maganda na yung urinary pan ko. Aking procedures, yung dati-dati, 5-7 beses sa gabi. Ngayon, 2 na lang. Alam niyo mga kapatid, tama, miracle ang malunggay. Meron din malunggay dito, yan, banda dyan. Saka dito, likod ng nyug na yan. At hindi lang yan, may mga agurong dito meron kasing waeg dito. Alam yung waeg, spring na maliit. Ang daming agurong yan. Meron pa nga akong nakita ang gurong. Kahaba naman ang gurong na yun. 4 lang, mabusog ka na. Anyway, magandang lagyan yung gabi ng agurong po. At meron kaya lang na-COVID yung binibilhan namin. Ito mga kapatid, na-COVID yung binibilhan namin. Niyog? Oo. Sabi ng kapitbahay, sabi ko wala sana na-COVID. Sabi ko, wag na lang tayo lalapit, Faith. Baka meron pang lumilipad dyan, sabi ko. Punta tayo rito. Sa 2 Peter, chapter 1:21. Tingnan nyo ito. Kaya nga, kayo na mga nanonood sa akin ngayon, custodian kayo. Meron kayong ministry. Tingnan nyo mamaya. Ano sabi niya? For the prophecy came not in old time by the will of men, but holy men of God yan. Yung holy men of God yan, puro Jewish yan. Spake as they were moved by the Holy Ghost. Tingnan nyo yan. Ngayon, ikaw din at ako, kapatid, pag tayo ay sanctified, God will use us to win souls. Don't you know that? Yung gusto ng Diyos holy men of God, hindi basta-basta mga to. Kaya tayo lahat na custodian sa gospel, dapat holy tayo mga kapatid. Dahil yung dala natin, Holy Scriptures. At yung nakatira sa atin, Holy Spirit. Kaya nga sabi niya rito, sa Romans 12:1 and 2, we can overcome the world. You see? We can. Huwag niyong kalimutan yan. Bakit? Sabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Overcomer tayo. Verse 1 muna. Sayin natin. Ikaw ngayon at ako na custodian sa Word of God and commandments of God, lalo na yung sinabi ni Jesus, I command you to go into all the world. Kaya nga involved tayo sa missions I beseech you, or I beg you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And ito na yung why Moses chose to suffer affliction, to serve Christ, and be not conformed to this world. Huwag niyong gayahin yung world. Tignan yung baro ng world na ito. Alam niyo, sabi ko kay Faith, pabira yung babae yun, lumabas sa bahay niya, nakasandong lalaki. Wala pang bra. Pumunta sa mall, sabi ko, dapat hindi pinapasok ng gwardiya yan. Kaya lang wala ng customer sa mall, kaya napilitan yung gwardiya. Okay, yung pala. Anyway, kung minsan, wala nang and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Di ba, Pastor Gaba? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kinakailangan ma-renew ang mind natin. Na palagi pa rin, we must understand that we are custodian. Ambassadors tayo, Pagbabaro ninyo mga babae, huwag kayong lalabas sa bahay nyo naka-short na short. Don't follow the world. Bawal yun. Don't you know that? Mga kasama. Kaya nga, inutusan ng Diyos si Moses noon na pag gumawa kayo ng altar, huwag mataas na katulad ng pyramid. Bakit? Kasi baka masilip yung hita nyo. Sabi ng Diyos, don't you know that?
Ha? Oh, mga babae ngayon, mahaba nga yung skirt nila, pero islit naman nila magmula sa harapan nila hanggang talampakan. Kaya pag akbang, halos makita mo na yung underwear. Oh, kaya sinasabi ko yan mga kapatid sapagkat ambassador nga ron tayo, di ba? Oh, kaya si Moses ay sabi niya, yes Lord, I will not make a high altar. Kaya makita nyo yan dito mga kapatid sa verse number 26 ng chapter 20. Tingnan yan ha. Exodus. Tingnan yung Exodus. Mamalinaw yan. Kaya mapansin yung altar natin dito sa church. Mababa lang para pagluhod din yung mga babae. Di sa luhuran, di ba? Hindi masilip pati yung binti nyo. Tama yun, Sister Belarde Arrojato. Neither, shalt thou go up by steps unto mine altar that thy nakedness be not, discovered. Tignan yan. Kaya nga steps plural. Wag marami. Ito, isang step lang dito. Bakit? Para mataas-taas naman yung choir loft natin dito. Pag umawit kayo, tandaan na nyo ito, 2026 ng Exodus. Kayo naman gusto nyo masilip kahit saan-saan. Alam nyo mga kapatid, these are the signs of the times na gusto ng tao maghubad. Sabi ko nga nakakita kami ng mga babae yung kanilang maong. Andres Santiago, salamat po nandiyan ka. At salamat Engineer Sir Andres Santiago. Nakakita ka ng mga babae, yung kanilang maong pinagsusugat-sugat nila sa harapan ng kanilang sa mahitan nila, talagang pinagpupunit. Ay sabi ko, next time, ang gagawin ninyo, sabi ko, hindi lang sa harapan ng hita, pati sa likod ng hita, pagpunit-punitin nyo rin. Pati doon sa alam nyo, sa panahon ito, John Errol Tapiro Parek, talagang wala na talagang good manners and right conduct yung mga babae. Totoo yan. Kayo naman mga lalaki, huwag kayong lalabas na nakasando lang. Totoo yan. Pakita pa ninyong abs, no? Kami mga senior citizens, wala nang abs. Wala na kaming ipakita. Ang buhok namin, wala na. Pero darating si Jesus at pagdating ni Jesus, at sabi ko sa'yo, malapit na. Katulad ng sinabi ni Sister Adin, na ngayon, bago lang, na they cannot go to the mall, they cannot go to public places without vaccinated. Ganon din sa Brisbane, Australia. No shot, no shop. Kung hindi wala kang no vaccine, no shopping. It's coming, my friends. The word of God is true. Kaya nga excited ako, you know why? Kasi, sabi ng Bible, this will come suddenly. Remember, nung sinabi ng Diyos dito sa Matthew 24, malala nyo yun? Nasabi niya dun sa verse number 38. Tingnan nyo, 24:38. Pansin nyo rito, for us in the days that were, before the flood. Sabi niya, for us in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Look at verse 39. Ano sabi niya, Pastor Tangpap? Mangipakagto ka man ti igatoy. Ado ti igat nga. Awit mo. Ready, go. And knew not. Pansin yan. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. See? Parang kidlat yan parang lightning yan, sabi ng Bible. Di ba? Alam naman ninyo yun. Look at verse 27. Pagdating ni Jesus, magulat lang iba. Bakit wala na yung mga Bible believer? Napapanood pa naman namin si Pastor Ligasin na sa television pa. Naiwan nga namin yan sa RBC. Kasi kwan lang yan, USB lang yan Pero kung manood kayo ng live, wala na kami. Ready, go. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. And ang gagawin niya, ano bang gagawin niya? 31, look at 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet. And they shall gather together, tayo lahat, gather together his
elect from the four winds, from the one end of heaven unto the other. Kaya nga sabi ng Bible, we shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kaya kayo ng mga hindi namin namimit personally, ay magkita-kita tayo doon. Pero yung mga loved ones nyo, please lang, sabihan nyo sila ng ABC. Ano bang ABC, Pastor? Accept and acknowledge that you are A, sinner. B, believe that only Jesus, the risen, powerful Lord, can save you. Letter C, call and confess your sins and ask Jesus to save you. Okay lang, Pastor Tangpap. Next time no mapanak ijay ayan yowan. No awan ti COVID. Ay, nakanarigat ti COVID ito. Ikabsat hang kami makarwar ngay. So, mga brothers and sisters, kung hindi pa kayo saved, please get saved na. Ha? Oo, kasi mahirap maiwan dito. Mantakin mo yung card mo na vaccine card at saka yung national ID. Anong gagawin nun? Ilagay yan sa chips. Ilalagay sa dito sa kanang kamay at saka dito. Meron nang na-chip sa Amerika. Don't you know that? Sabi nga ni Sister Portugal, nangyayari na yan sa Amerika. Ano po? Na yung mga tao wala nang dalang pera. Katulad ni Chris Aquino yan. She can travel anywhere with a chips on her hand. Okay. Pray na tayo. Lord, salamat po sa mga nanood. May they understand that we are in the last brink of the hour. And Lord Jesus, you said you'll come again. So help these, my brothers, my sisters, not to be troubled, knowing that you will never leave them nor forsake them, and you are going to supply all their needs. Therefore, Lord Jesus, please comfort their hearts now, because you are the Prince of Peace. And those who are in need of thy healing touch, heal their troubled souls, heal their broken bodies, according to your word. Bless these who had opened their hands for thy work, pour your blessing upon them. Rebuke the devilish demons, even this COVID. Remove it in their homes. Don't permit it to enter into their homes and their compounds. In Jesus' name, amen. Thank you.